Gabi sa reunions, alak at gitara ang tanging karamay ni Mang Bonifacio, isang retiradong musikero. Subalit ang tambay at lasenggo, nais ng magbagong buhay sa oras na makilala ang anak sa kanyang one true love. Dasal sa Panginoon na siya lang siguro makapagbago sa buhay ko at saka yung si Helen. Kung magkita po kami, tuparin ko po yung pangako ko na iwanan ko ng dating gawi ko. Michael, hanggang sa ngayon, mahal po kayo ng ina mo. Samantala, ang kinasasabikang si Michael, pangarap din palang maka-jamming ang kanyang rockistang ama. Siyempre po, gustong-gusto ko po siyang makita. Kumbaga, isang kahit saglit lang po, kumbaga kung meron naman siyang pamilya, kahit saglit lang po gusto ko siyang makasama, gusto ko siyang makabanding sa buhay po. Makalipas ang 25 taong paghihintay, isang madamdaming pagtatagpo ang magaganap. Hindi lang para sa mga magsing-irog ang araw ng mga puso. Dahil ang pag-ibig, nagsisimula sa mga taong wagas ang pagmamahal sa kanilang pamilya. Ito po ang Valentine's Special ng programang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng inyong dugo, Reunions. Minsang tinalikuran ng musikerong si Mang Bonifacio ang pamilya na kanyang binuo at pinangarap maging kaagapay habang buhay. Kasabay nito, parang nawala sa tamang tono ang kanyang mundo. At sa loob ng 25 taon, walang kasing lalim ang kanyang pangungulila sa anak na kanyang iniwan. Karaniwan na ang ganitong eksena sa buhay ng 48 anyos na si Mang Bonifacio, ang sumabay sa taghoy ng dagat sa pamamagitan ng pag-awit at pagpapatugtog ng kanyang gitara habang nilulunod ang sarili sa alak. Kapag ginagawa ito ni Mang Bonifacio, sandali raw niyang natatakasan ang nagmumultong nakaraan, ang alaala ng kanyang anak na 25 taon nang nawalay sa kanya. Limang taon nang nakararaan, maayos na nagsasama sa Masbate sina Mang Bonifacio at ang kanyang kabiyak na si Helen. Sa init ng pagmamahala ng mag-asawa, nagawa raw talikuran ni Mang Bonifacio ang kanyang relihiyon, ayon na rin sa kahilingan ng kanyang mga biyanan. Bago ko kinasal sa kanila, talagang nagpabautismo ako dahil yung iba yung relihiyon namin. Ano ba yung relihiyon niyo po? Roman Catholic. Sila Helen, UPC. Ano po ibig sabihin niyo? Universal Pentecostal Church. Subalit nung pati ang ina ni Mang Bonifacio ay hinikayat ng kanyang mga biyanan na sumapi sa kanilang kapatiran. Sabi ng ina ko, ba't niya ako kukumbert na simulat sa Paul yung ganito na talaga yung aking reliyon. Alis ng lolo ni Michael ang ina ko dahil ayaw niya raw na mayroon nakatira na isang ahas. Hindi na pwede. Pwede pa. Hindi. Pwede. Upang makaiwas sa hindi pagkakaunawaan, nagdesisyon si Mang Bonifacio na iuwi sa Iloilo ang kanyang ina, kasama siyempre ang kanyang misis at anak na si Michael.
ako nakiusap sa ama ni Helen. Pa, ibig ko sana dalhin yung asawa ko, saka yung anak ko. Ayaw ipadala. Si Helen gusto sumama sa akin, yung mga magulang ayaw. Sa pagtangging yon ng kanyang mga biyanan, pikit matang iniwan ni Mang Bonifacio ang kanyang mag-ina sa Masbate. Yung mga kapatid ko, ayaw na ako pa balikin yung Masbate. Pati yung ina ko, na ganyan ang ginawa nila sa akin. Ba't ka pa babalik doon? Kalaunan ang ama, tila naging instant na binata muli. Nilunod ang sarili sa kanyang tunay na hilig, musika. Ang musikerong si Mang Bonifacio naging abalang-abala sa pagiging singer at gitarista ng kanyang banda. Come on! Pero nakabibingi man daw ang ingay ng rock and roll, hindi nito nakayang sapawan ang lungkot na bumubulong-bulong pa rin sa kanyang puso. Ba't ako na kaganito na iwalay kami ng pamilya ko, bakit ako pumasok ng ganito? Iba rin yun yung feeling ko, no? Yung magkasama kaming grupo, iba rin yung nag-iisa ako. At sa dami raw ng mga babaeng nagpapapansin kay Mang Bonifacio noon, hindi niya naiwasang mahulog at umibig muli. Siya yung pumuno ng kalungkutan ko. Second year high school pa lang yun, babae na yun. Sumama sa akin na patungo ulit ng Manila. Subalit inamin ni Mang Bonifacio na hindi naging kasintamis ng pagmamahalan nila ni Helen ang naging relasyon niya sa kanyang pangalawang asawa. Sadyang iba raw ang tama ng kanyang first love. Siya yun talaga yung minamahal ko. Dahil iba yung feeling ko kanila Helen saka kay Michael. Isang araw, tila ba naging mapagbiro ang tadhana. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, muling nag-cruise ang landas nila ng kanyang unang asawa. Kaas, minsan, pwede ka dumalo sa kasal namin? Po, hindi ko ini-inspekta na nandoon rin pala si Helen. Ang naramdaman ko, ganun pa rin yung dati kami nagkakilala. O nung balik yung dati namin na yung larawang kupas. Sa muling pagkikita nila ni Helen, nanumbalik daw ang nakakikilig na nakaraan at inaya daw siya nitong makipagbalikan. Sinubukan niyo po ako na magkabalikan kaming dalawa. Kaya nga, hindi ako makapag-decide. Dahil yung sa oras na yon, mayroon po akong kinakasama at buntis din. Hindi man nagdesisyon si Mang Bonifacio na balikan ang una niyang pamilya, nagbitaw naman ito ng isang hindi malilimutang pangako sa kanyang urig na asawa. Ang sabi ko sa kanya, kung tayo ang pinag-ano din ng Panginoon, sa bandang huli tayo rin magkita-kita. Niyakap niya ko at umiyak. Ang mga naging paraan ni Mang Bonifacio para ibsan ang pait ng pag-abandona niya sa kanyang pamilya. Sa aming pagtawid ng matatarik na bundok at pagbagtas ng mababatong mga daan, sisikapin naming itama ang mga mali ng kahapon. Hindi maikakailang mala-telenovela ang kwento ni Mang Bonifacio. Hindi biro ang mapilitang humiwalay sa asawa at anak. Muli man siyang umibig at nagkaroon ng anak. Iniwan naman siya ng mga ito nang walang malinaw na dahilan. Sa buhay niyang puno ng drama, musika ang tanging nagbigay ng lakas at inspirasyon kay Mang Bonifacio.
Subalit pati pala ang karerang minahal niya, nakatakdaring mawala. Isang gabi, ang masaya sanang gig sa pinapasukang bar ng kanyang banda, nauwi sa riot at saksakan. Biktima po ako ng stabbing incident. Nasaksak po ako doon. Bakit to? Ba't ho kayo nasaksak? Yun nga, sa inggitan ng grupo, gusto nila ko tumbahin. Ngayon, pinauwi ako ng mga kamag-anak ko rito. Sabi, kung gusto mo pa makita yung mga kamag-anak mo rito, umuwi ka na lang. Nakaligtas man daw si Mang Bonifacio sa malagim na trahedyang yun. Naging hudyat naman ito ng pariwarang buhay. Mula pa raw taong 1994, ang dati-rati pinapalakpakan ng musikero, isa ng tambay at lasenggo. Alak nga raw ang naging best friend ni Mang Bonifacio. Bantayanon! Michael Tukiro Bantayanon! Kung saan ka man ngayon? Come on! Nandito po yung ama mo. Linunulod ko yung sarili ko sa alam. Dahil gusto ko na lahat na problema ko mawala. Kinabukasan, ang problema nandoon pa rin. Sa tuwing lango sa alak si Mang Bonifacio, wala raw itong ibang bukang bibig kundi ang kanyang anak na si Michael. Diyan nyo testingan ang... Ngayon, nais nang ibalik ni Mang Bonifacio sa tamang tono ang takbo ng kanyang buhay. Matagal ko na rin po yung dinadasal sa Panginoon na siya lang siguro makapagbago sa buhay ko at saka yung si Helen. Kung magkita po kami, tuparin ko po yung pangako ko na iwanan ko ng dating gawi ko. Michael, kung makikita mo ko ngayon saka marinig, ito lang ang mensahe ko sa'yo. Halimbawa, magkita-kita tayong dalawa. Hanggang sa ngayon, mahal po kayo ng ina mo. Mahal na mahal ko kayo, Michael. Sobra pa sa pagmamahal sa aking sarili. Baka magkita tayo, doon na magbago yung takbo ng buhay ko. Ayon kay Mang Bonifacio, Michael Raymundo Tukero ang buong pangalan ng kanyang anak. Naglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 25 years old ang edad nito ngayon. Maaring sa Masbate pa rin daw ito nakatira. Dali-dali na kaming nagsiyasa tungkol sa kaso ni Mang Bonifacio. Merong isang Michael Raymundo na 25 years old na taga Barangay Suba sa Dimasalang, Masbate. 25 years old dito, pero susubukan natin puntahan kung siya nga yung hinahanap ni Mr. Bonifacio Tukero na anak niya. Agad kaming bumiyahe patungong Masbate. Gamit ang aming van, 12 oras ang kailangan naming bunuin papuntang Pilar sa Sorsogon. Pagdating sa pier ng Pilar, kinailangan pang bumiyahe ng 4 na oras sakay ng Roro bago makarating ng Masbate. Pagdating sa nasabing barangay, agad-agad na kaming nagtanong. Sir, magandang umaga. Sir, may kilala kayong Michael Raymundo Tukero? Ewan ko po, hindi ko po masyadong kabisado yan po. Sige sir, salamat po. Sir, magandang umaga po. Sir, sa reunions kami ng QTB11. May kilala ba kayong Michael Raymundo Tukero? Sa bundok po. Sa Akasya? Akasya po. Sir, magandang umaga. Sir, si Richard po ako sa QTB11. Saan po sir yung Akasya? Diyan po sa bundok, malapit lang. Saan po sir ang daan natin?
Sir, pwede niyo po kami samahan po. Kasi, Sa aming patuloy na paghahanap, kinailangan pa naming bagtasin ang matarik na bundok na ito, dumaan sa mabatong sapa, at baybayin ang maputik at mabatong daan. 3 hanggang 4 na kilometro daw yung puro patarik na paakyat na bago natin makarating yung bahay ni Michael. Magandang umaga po. Good morning po. Saan po si Mr. Michael Raymond? Nasa loob pa. Opo, magandang umaga po. Sa reunions po kami ng Kitty Village. Saan po loob po? Dito. Dito. Dito na tayo dahil sa ano? Saan? Dito na. Michael! Michael! Lusot na, Michael! Dito sa loob, nasa loob po. Sabay! Dito sa loob. Dito, sangat dawan na ninyo. Magandang umaga po. Siya na kaya ang anak na 25 taon nang hinahanap ni Mang Bonifacio. Like father, like son, ika nga. Katulad ng kanyang ama, si Michael isa ring mahusay na musikero. At ang pinapangarap niya, makajamming ang ama na hindi pa niya nakikilala. Pinatutuhanan ni Michael ang salaysay sa amin ni Mang Bonifacio. Nagkaiwalay raw silang mag-anak dahil sa pagtutol ng kanyang lolo na sumama sila ng kanyang ina kay Mang Bonifacio sa Iloilo. Yung pagkapanganak pa lang sa akin, gusto agad isama kami papunta sa lugar ng papa ko. Tapos hindi naman pumayag yung lolo ko po kasi kakapanganak nga lang daw. Hanggang hindi na nga raw muling nagpakita ang kanyang ama mula nung lisanin nila ito. Yun yung sabing dahilan na kumbaga uuwi muna siya yung papa ko tapos babalik agad. Tapos simula nung umalis na hindi na siya nagparamdam po sa amin, hindi na siya bumalik dito. Matapos ang 8 taon, muling nagtaguyod ng bagong pamilya ang kanyang ina. Sa kanyang amain, nagkaroon ng 5 kapatid si Michael. Lumaking relihiyoso si Michael, tila inilaan na ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Meron kasi yung karamdaman. Yung sakit ko sa kasi sir, yung ulcer, na hindi na, ilang hospital na yata napuntahan ko, halos lahat na yata ng hospital dito sa Masbate. Tapos ilang gamot na rin binigay sa akin, hindi talaga gumagaling. Last, nag-decide kami na pumunta sa Maynila. Pinagamot ako dun sa FEU. Tapos binigyan ako ng maraming gamot, ilang months yung ininom ko. Wala talaga, parang walang pinagbago yung nararamdaman ko. Tapos isang gabi nag-pray ako kay God na sana kung alisin niya yung nararamdaman ko, sabi ko mag-aaral ako, sabi ko mag-aaral ako ng Bible School, gusto ko magpagamit sa yung gawain. Para kay Michael, dininig ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ang karamdamang bumabagabag sa kanya ng maraming taon, naglaho na parang bula. Kaya naman pinili niyang tapusin ang kanyang kursong Theology sa Apostolic Center for Theological Studies sa Maynila. Sa kabila nito, Sa time nga yun, umiyak ako sa time ng graduation namin. Nung papasok pa lang kami dun sa school namin, kasi sa school din namin mismo sa graduation. Nung papasok, yung papunta pa lang kami talaga, umiyak talaga ako na sabi ko. Nakatapos na lang ako ng pag-aaral ko, hindi ko man lang, kumbaga, na-feel na merong yung ama na nagsuporta sa akin sa time na yun. salita ng Diyos ang naging sandata ni Michael sa bawat pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Ito po yung nagpapalakas sa akin na verse sa buhay ko. Ito yung the book of Psalms 21 verse 1. Sabi dito, siyang tumatahan sa lihim ng dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lihim ng makapangyarihan sa lahat. Kung ano ang puno, siya rin daw bunga. Katulad ng kanyang ama, hilig din ni Michael ang musika.
Nung nagkakilala daw sila, doon kasi sila nagkakilala sa trabaho nila, para silang tinatrabahuan. Nakwento daw sa kanya na meron banda yung papa ko na drummer ata siya dun eh. Tapos kumakanta din minsan. Siguro, dun ko yun na namana sa kanya yung ano na yun. Bilang anak, pinangarap daw ni Michael na makajamming at makabanding ang kanyang ama na ni sa larawan man lang, hindi pa niya nakikita. Nalumaki ako na hindi ko nararamdaman na merong tunay talagang ama. Siyempre po, gustong-gusto ko po siyang makita. Kumbaga, kahit saglit lang po, kumbaga, kung meron naman siyang pamilya, kahit saglit lang po, gusto ko siyang makasama, gusto ko siyang makabanding sa buhay po. Baka kung nanunood ka man, sana ngayon, kung mapapanood mo mang ang video na to, sana hindi ka magtago sa akin. Sana kahit saglit lang po na panahon na magkakasama tayo, masaya na po ako nun. Hayaan mo, hindi ako galit sa'yo. Hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Sa kabila man ng ginawa mo sa akin, mahal pa rin kita. Taon ang binilang bago nagkita ang musikerong mag-amang Bonifacio at Michael sa kanilang pagtatagpo para bang nabuo ang piyesa ng awit ng kanilang buhay. Mula Iloilo, isinama namin si Mang Bonifacio pa Masbate. Abala si Michael sa pag-iensayo kasama ang kanyang mga kabanda nung amin silang datnan. Ito na ang oras para mabuo ang tila na putol na musika sa kanilang mga buhay. May nakumendata ng mundo. Kilala niyo po rito si Michael. Ako nga yun. Michael Tukero, Ramundo Tukero. Bakit ako? Kasi narinig ko yung tugtog mo eh. Magaling ka. Kasi ano? Kasi Tukero. Okay. Mamaya magkausap tayo, magkausap tayo. Ha? Mamaya, hindi ka masyado makapag-tingin dito. Ito pa pala sa akin. Ngayon ka lang natuto. Pag-tubig bata pa po eh. Nag-aral ka ba ngayon? Tapos Ng theology po pagka-pastor. May tatanungin po ako. Ano ba yung pinakadahilan? Kung bakit iniwan mo kami? Ang bag, hindi ako nakabalik dito kagad. Yung ina mo, si Helen, alam niya po yun. Dahil yung, di ba, napagtanong niya sa'yo na nandito po yung lula mo na ina ko. Pinaalam mo kayo kay Papa. Tapos, ayaw kami. Ayaw kami payagan na italhin ko. Yun ba yung
talaga. Kasi yung pinakami na din. Medyo to may kumusyon si Papa mo at saka yung lola mo, yung anak ko, tungkol sa reliyon ba? Inilahad na rin ni Mang Bonifacio sa kanyang anak ang nangyari sa kanyang buhay. Dito dati, yung hinahawakan ko, gitara lang at Biblia. Hindi ako talaga umiinom noon. Alam ni mama mo yan kung nandito may ka ngayon. Kaya nga na-depress yung buhay ko. Dahil medyo pinagsisihan ko rin na ba't ganun. Naturo akong uminom. Paano ipakikita ko ngayon na ganito ako ngayon? O paano ako may pagmamalaki? Hindi yung ganyan po na porque ganun yung sitwasyon mo, hindi ka na magpapakita sa akin dahil hindi na kita kayang ipagmalaki. Ang gusto ko lang po na sa loob ng 25 years na yun, gusto ko rin po makaranas ng, kumbaga, makasama ka. Hindi po ba iniisip na mas malaga pa yun sa mga bagay dito sa mundo? Hindi kayang bayaran ng isang pera. May sumbatan man, nauwi rin ang lahat sa kapatawaran. Ito yung masasabi ko tayo sa atin. Kumbaga, sa kabila na nangyari sa bawat isa sa atin. Iniwanin mo kami, kumbaga, hindi pa rin ako nagtanim ng galit sa inyo. Walang kahit katiting man lang, nasa puso ko walang galit. Minahal pa rin kita at gusto kitang makita. Siguro ito rin ang time. Matapos ang kanilang reunion, sinamahan namin ang mag-ama na mag-bonding sa isang resort. Ang mga sari-saring pangyayari sa ating buhay, parang mga awiting iba't iba ang himig. May mga himig na pwedeng sabayan sa kasayahan at may mga himig na dala kalungkutan. Kaya tandaan nating tayo ang kompositor ng ating himig at musika. Tayo rin ang maestro sa kanya-kanya nating buhay. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Marinette Avendaño, 36 years old, kulot at medyo maputi, huling nakita May 23, 2009 sa San Mateo, Rizal. Si Josephine Palad, 33 years old, maigsi ang buhok, medyo mataba at may kapansanan sa pag-iisip. Si Rosetta Balambao, 43 years old, may peklat sa binti, huling nakita taong 1990. Si Annalyn Romano, 20 years old. Si Janayaza Haji Rahman, 4 years old, huling nakita sa Kamaling, Tarlac City. Si Elsie Abajo, 31 years old, may nunal sa muka, singkit at medyo mahabang buhok. Huling nakita October 1992 sa Bonifacio, Misamis Occidental. Si Criza May Libero, 18 years old, may balat sa kanang dibdib at may nunal sa batok. Huling nakita August 3, 2009 sa Marikina City. Si Marife Cagatin, 39 years old, 5'3" ang taas, may nunal sa kaliwang bahagi ng labi. Huling nakita July 17, 2008 sa Tondo, Manila. Si Julie Demiranan, 39 years old, 5'7" ang taas, kayumanggi at may nunal sa ilong. Huling nakita sa Tuguegarao City. Si Maria Gina De Castro, 20 years old, huling nakita June 16, 2008 sa Pasay City. Si Brenda Du, 25 years old, huling nakita November 16, 2008. Si Welda Daniela, 26 years old, huling nakita November 11, 2008 sa Tanyag, Taguig City. Si John Denver Mateo, 2 years old, kayumanggi at bilugan ng mata, huling nakita sa Quiapo, Manila. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa
Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 461 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Tiyak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.